Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pong talakayan ngayon ay maigsi lamang at ito'y praktikal na usapan. Bagamat napaka-importante sa larangan ng buhay natin bilang mananampalataya. Pamagatan po natin itong taking initiative. Taking initiative o sa Tagalog ay pagkukusa o kusang palo, kusang loob. Siguro kung meron po akong matatandaan sa mga lolo at lola namin nung panahon na ako'y bata pa, ewan ko kung kaedad ko kayo ay maiintindihan nyo to. Since nung kami ay mga bata pa, ito lagi ang dinidiin ng mga matatanda sa amin nung kami mga bata pa na matutong magkusa. Hindi ko po makakalimutan yan at minsan pag hindi mo ginawa yan, ay may palo ka pa na aabutin. Saan ka magkukusa? Sasabihin ng mga lolo't lola noon kapag ikaw ay gumising bilang mga bata, magkusa na kayong magligpit ng hinigan. Kusang pagliligpit ng hinigan. Pagkukusa sa paghuhugas ng plato. Pagkukusa sa pagwawalis sa bahay. Pagkukusa sa pagpupunas ng lamesa pagkatapos kumain. Dami, kabilin-bilinan yan na magkusa na sa mga bagay na lalo na sa gawaing bahay. Ngayon, habang binubulay-bulay ko to, nakita ko na napakahalaga nito sa body of Christ, sa church, bilang mananampalataya. Ang ibig sabihin po ng taking initiative ay ito, take charge before others do. Yun po ang meaning niya, take charge before others do. Pag sinabing pagkukusa, hindi na kinakailangang iutos sa iyo o paalalahanan ka, alam mo na. Okay? Ginawa mo na bago pa iutos sa iyo. So yan po ang taking initiative. Ngayon, tignan nyo kung bakit napakahalaga nito sa buhay Kristiyano. Tignan nyo po. Nung tayo yung maging mananampalataya na, hindi ko alam kung ilang taon na kayong mananampalataya, ako, bawat nakikinig sa akin, adult, young people, nalaman na natin yung mga nais ng Diyos mula sa kanyang salita. Nalaman na natin yung gusto at ayaw niya. So, bahagi ng paglalim natin bilang mananampalataya, hindi na tayo lagi pinapaalalahanan. Kusa na tayong magsisimba, magwo-worship. Magkukusa na tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Nagkukusa na tayo na dapat mag-evangelize o mag-soul winning. Nagkukusa na tayo sa pananalangin. Magkusa na tayong maglingkod sa Panginoon. Magkusa na tayong nagdi-devotion araw-araw. Magkusa na tayo sa lahat ng mga gawain na dapat suportahan. Hindi ka na pa-importante. Kusa sapagat alam mo na yung mga bagay ngayon na aking sinasabi ngayon ay nais ng Diyos at makaluluwalhati sa Kanya. May kusa. Magkusa na tayong maglinis sa church, lalo na sa atin na gym ang ating minemaintain. So nakita ko po habang nagbubulay-bulay, napakahalaga ng katagang kusa sa isang mananampalataya at yun ay nakakataba ng puso, hindi lamang sa pastor, kung hindi sa Panginoon mismo. Kaya tanungin ko kayo bilang mananampalataya, kayo ba'y may kusa? Nakita niyo ba yung impact nito kung maiintindihan natin at ilalapat natin? Yung pagkakaroon ng kusa. At habang ikaw ay nagkukusa, masaya kang ginagawa yan. Kasi alam mong tama at nakalulugod sa Diyos. At talagang hahangaan sino man sasabihin, itong mananampalataya na to, kahit hindi mo ipatawag, nandiyan, magtatrabaho. Itong mananampalataya na to, pupunta kay Pastor, tatanungin, Pastor, ano po ang pwede kong gawin? Napakasarap po ng mga kapatid. Kaya magwawakas ako sa sinabi ni Victor Hugo dito sa taking initiative. Initiative is doing the right thing without being told. Initiative is doing the right thing without being told.
Pakicheck nga po natin ang ating mga puso at sarili kung tayo yung mga mananampalataya. Baka wala sa atin ito. It's high time na i-apply natin at malaki ang magiging impact nito among fellow believers, among our church mismo. At tiyak, mas marami tayong magagawa pa at ma-accomplish kasi hindi na tayo dipokpok. Mabigat yun yung parang hinihila mo na mabigat, walang kusa. Dapat magkusa. So I hope na get nyo yung pinakatalakayan natin. Hanggang dito lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng,